Ay, magandang umaga rin po, Sir Admar, Sir Jade. Magandang umaga rin po sa ating mga kababayan. Right, attorney, ang Supreme Court po ay idiniklarang unconstitutional nga itong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa mahigit 90 pages po. Kung hindi ako nagkakamali, ay yun po ang naging desisyon ng Korte Suprema. Ano ho ba ang reaksyon at masasabi po ng panig po o kampo ni VP Sara? Salamat po. Tama po kayo, no? Unanimous yung decision ng Korte Suprema na nagsasabi na unconstitutional yung fourth impeachment complaint na tinransmit as articles of impeachment sa Senado. So tayo naman po, no, we welcome the decision naturally dahil ito naman po talaga ang posisyon natin. So this decision only affirms our position from the get-go na simula pa noong February nung hinain natin itong petition na to, questioning yung naging proseso, no, sa lower house or sa House of Representatives kung saan nakikita natin na may mga nagawang bagay na taliwas sa saligang batas at yun na nga yung sinasabi nating one-year bar rule. May reaksyon na ho ba si VP Sara? Nabasa na ho ba niya yung more than 90 pages po, yung full text po nitong desisyon ng Supreme Court, attorney? Well, sa ngayon po, hindi po ako makapagsabi kung nabasa na yung desisyon. Naging maikli lang po kasi yung pag-uusap namin nung Biyernes. Nung lumabas po ang desisyon mula sa Supreme Court, I just texted her para po masabi natin sa kanya at ma-inform siya na lumabas na nga yung desisyon na unconstitutional itong impeachment complaint na inhahain laban sa kanya. At siya naman po ay nagpasalamat lang at nag-acknowledge na nakuha niya yung mensahe. Hindi pa po kami nakapag-usap ng masinsinan, kaya sa ngayon yan pa lang po yung masasabi ko. Opo. Attorney, ano po ba ang importance nitong unanimous decision ng Supreme Court na hinggil nga po dito sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Well, importante po ito, no? Hindi lang para sa Vice Presidente, pero sa lahat ng impeachable officers. No? Dahil nga, nakikita natin, wala naman tayong problema. Si VP nga mismo ang nagsabi, kamakailan lang, na wala naman siyang problemang harapin lahat ng mga alegasyon. Pero yung ganitong impeachment, dapat dumadaan din po sa tamang proseso. And that is why, no, minarapat natin na maghain ng petisyon upang questionin yung mga bagay na sa tingin natin ay lumabag sa saligang batas. At ito nga po, ang katulad ng sinabi ko kanina, ay hindi lang para sa Vice Presidente, pero para sa lahat ng impeachable officers, para masigurado natin na kung meron mga impeachment proceedings na gaganapin, ito ay dumaan sa tamang proseso. At sinang-ayunan po yan ng Korte Suprema dahil nga may paglabag sa due process. Yun nga binigyan din nila doon sa kanilang desisyon, paglabag po sa due process dahil hindi nasunod yung mga kinakailangang hakbang na paunawa at pagkakaroon ng makapagtanggol po sa lahat ng yugto ng impeachment. So wala pong hindi po nagkaroon ng pagkakataon ang Vice Presidente na sumagot, mag-reply doon po sa mga articles of impeachment na inihain po ng Kamara, attorney. Opo, tama po yan, no? But more than that as well, kasi dalawa yung naging berayan ng naging desisyon, no? One is the due process na nabanggit nyo na po, and another is the one-year bar rule, no? So ayon po kasi sa ating saligang batas, sa Article 11, no? Section 3, Paragraph 5, no impeachment proceeding shall be initiated against an impeachable officer more than once, no, within a period of 1 year. So ibig sabihin nun ay hindi po pwedeng sangkatutak na impeachment complaints ang ihain laban sa isang impeachable officer. Yun po yung nakita natin dito, kaya po yan po ang kinwestiyon natin. Opo, na pag-alaman natin kung maalala natin, February 5, 2025 nang inhain po ng Kamara sa Senado yung tama yung mga articles of impeachment. At from that time hanggang February 6, sabi nga ng Korte Suprema 2026, yun po yung duration ng one-year rule, attorney. Tama ho ba? Tama po kayo. Ayon nga po sa desisyon ng Korte Suprema, ang one-year bar ay hanggang Feb 6 or February 6, 2026. By that time, doon lamang po pwede pang makapag-file ng magre-refile kung gustuhin man ng Kamara yung impeachment complaint laban kay VP Sara.
Tama po yun. Po. Papaano po yung epekto po nito sa impeachment process, attorney? Since kung maalala natin, 'di ba, last na bago po nag-break ang Senado, ang impeachment court, yan, nabuo na nga yung impeachment court at ngayon nagbukas na yung 20th Congress. So talagang wala na. Hindi na po pwedeng i-proceed o baga ipagpatuloy pa itong impeachment proceedings laban kay Vice President Duterte. Well, yan po no ang ating posisyon dahil kung babasahin natin ang naging desisyon ng Korte Suprema maliban sa pagdedeklara na unconstitutional itong articles of impeachment, nasabi rin ng Korte Suprema that because unconstitutional at void itong articles of impeachment, the Senate did not acquire jurisdiction no over the articles of impeachment themselves at hindi nagkaroon ng jurisdiction ang impeachment court. However, narinig din naman natin no, the past few days na may mga usap-usapin na baka ito ay pagbotohan daw ng ating mga senador. Ginagalang naman natin ang proseso ng Senado, that is internal to them, so hindi tayo magkokomento ukol dyan. Ang gagawin na lang natin ay we will monitor the situation. Antabayanan po natin ang magiging susunod na mga developments o hakbang, and the defense panel or the defense team will just react accordingly po sa mga magaganap. Po, yung decision ho ba ng Supreme Court, ang ibig sabihin ba nito ay absuelto na si VP Sara sa mga criminal liability po niya? Hindi po. No, actually very clear po ang Supreme Court na sinasabi doon ay yung decision does not absolve her no of the allegations doon sa articles of impeachment. Yan naman po talaga ay tama at totoo. Ngayon po ang question kasi natin yung proseso no. Sa petisyon na inihain natin, we never touched upon the merits dun sa mga allegations na nakasaad sa articles of impeachment dahil naniniwala tayo that that is really dyan na yan sa impeachment court or the Senate sitting as an impeachment court. Ang kinwestiyon po natin sa Korte Suprema ay yun nga pong naging proseso at sinasabi natin na nagkaroon ng grave abuse of discretion no, pagdating doon sa pag-initiate nitong impeachment complaint.